Ang orihinal na nagmamay-ari at nagtatag ng tatak na ito ay ang kumpanyang Bosch at Lomb na pinangunahan ng dalawang imbentor at optiko na sina John Jacob Bosch at Henry Lomb. Ang kumpanyang ito ang nagpalago sa tatak sa loob ng mahigit 6 na dekada sa pamamagitan ng paglikha ng mga tanyag na modelong tulad ng Aviator at Wayfarer. Ang pamamahala ng Bosch at Lomb ay nagwakas noong Hunyo taong 1999 nang ipasya nilang ibenta ang buong eyewear division ng kumpanya. Ang nakabili sa tatak sa halagang $640 million ay ang Luxottica Group na isang dambuhalang kumpanya ng salamin mula sa Milan, Italia na itinatag ng bilyonaryong si Leonardo Del Vecchio. Sa paglipas ng panahon, ang Luxottica ay nakipag-merger sa kumpanyang Essilor noong taong 2018 kaya ang kasalukuyang may-ari ng Ray-Ban ay ang korporasyong Essilor Luxottica. Ang transformasyong ito ay naglipat din ng produksyon mula sa Estados Unidos patungo sa mga modernong pabrika sa hilagang silangang bahagi ng Italia at lungsod ng Milan. May mga mahalagang kontrobersiya at issue na kinaharap ang tatak sa mahabang kasaysayan nito na napatunayan sa pamamagitan ng mga legal na dokumento at ulat. Isa sa mga pinakamatandang issue ay ang malawakang boycott noong taong 1993 na inorganisa ng mga grupong nagtataguyod ng karapatan ng mga hayop laban sa Bosch at Lomb. Ang boycott na ito ay bunsod ng paggamit ng kanilang Charles River Laboratory Unit sa mga hayop para sa mga medikal at siyentipikong eksperimento na labis na nagpababa sa imahe ng Ray-Ban sa merkado noong panahong iyon. Sa kasalukuyang panahon, ang pinakamalaking kontrobersiya ay may kinalaman sa kanilang pakikipagtulungan sa kumpanyang Meta para sa paggawa ng Ray-Ban Meta Smart Glasses. Noong unang bahagi na itong taon, isang malaking demanda ang sinampa laban sa Meta sa Korte ng Estados Unidos matapos lumabas ang investigasyon. Ayon sa demanda, ang mga video at larawan na kinukunan ng mga gumagamit-gamit ang smart glasses ay pinapadala sa mga banyagang subcontractor sa ibang bansa upang suriin ang mga totoong tao sa halip na artificial intelligence lamang. Ang mga manggagawang ito ay nakakakita ng mga pribadong aktibidad sa loob ng mga tahanan, sensitibong dokumento ng bangko at iba pang mga impormasyon na labis na lumalabag sa ipinangakong patakaran sa pribasidad ng produkto. Bukod dito, naharap din ng Essilor Luxottica sa mga hiwalay na demanda ukol sa monopolyo sa merkado at antitrust na isinampa ng mga ahensya ng pamahalaan ng Estados Unidos dahil sa pagkontrol nito sa malaking porsyento ng industriya ng salamin. Alam nyo ba na ang modelong Aviator ay naging tanyag sa buong mundo dahil sa isang makasaysayang larawan ni General Douglas MacArthur noong ikalawang digmaang pandaigdig nang siya ay dumaong sa dalampasigan ng Leyte sa Pilipinas habang suot ang nasabing salamin. Ang modelong Wayfarer naman ay pinakilala noong taong 1952 ay tinuturing na isa sa mga pinakatinangkilik na disenyo sa kasaysayan ng modang pandaigdig. Ang salaming ito ay naging simbolo ng rebelyon at estilo matapos isuot ni James Dean sa pelikulang Rebel Without a Cause noong taong 1995 at ni Audrey Hepburn sa pelikulang Breakfast at Tiffany's noong taong 1961. Isang hindi gaanong alam na katotohanan niya ang pagbagsak ng benta ng tatak noong unang bahagi ng dekada 80 na halos nagdulot ng pagkalugi nito. Upang masolusyonan ito, umirma ang kumpanya ng natatanging kontrata sa paglalagay ng produkto sa mga pelikula sa Hollywood noong taong 1982. Ang estratehiyang ito ang nagligtas sa kumpanya ng isuot ni Tom Cruise ang Wayfarer sa pelikulang Risky Business noong taong 1983 at ang Aviator sa pelikulang Top Gun noong taong 1986 na nagbunsod muli ng dambuhalang demand sa merkado. Ang mataas na presyo ng mga salaming ito ay hindi produkto ng nagkataong pagkakataon kundi bunga ng mga tiyak na dahilan ng paggawa at estratehiya sa negosyo. Gumagamit ang kumpanya ng mga dekalidad na materyales tulad ng premium cellulose acetate na sumasailalim sa mahabang proseso ng pagpapakinis upang maging matibay at makintab. Ang mga metal na bahagi naman ay ginagamit gawa sa mga advanced metal alloys at laser cut steel upang masiguro ang katumpakan ng bawat sukat at ang gaan ng timbang kapag isinuot. Malaki rin ang pamumuhunan ng kumpanya sa pananaliksik para sa kanilang mga lente tulad ng teknolohiyang Chromans at polarized lenses na nagbibigay ng proteksyon laban sa ultraviolet radiation habang pinapanatili ang talas ng paningin. Gayunpaman, ang pinakamalaking dahilan ng mataas na presyo ay ang monopolistikong struktura ng kasalukuyang may-ari nito na Essilor Luxottica. Dahil ang korporasyong ito ang nagmamay-ari sa mga pabrika ng frame, gumagawa ng mga lente at may-ari rin ng malalaking tindahan tulad ng sunglass hat at lens crafters. Kontrolado nila ang buong supply chain. Ang ganitong sistema ay nagpapahintulot sa kanila na magtakda ng mataas na patong sa presyo o price premium para sa pangalan ng tatak kahit na aktual na gasto sa produksyon ay mas mababa. Ang pinakamahal na opisyal na salamin na ginawa ng tatak sa kasaysayan nito ay ang limitadong edisyon na Ray-Ban Aviator Solid Gold na may modelong RB3025K. Ang natatanging salamin na ito ay ginawa gamit ang purong 18 karat na gold sa buong frame nito at nilagyan ng mataas na kalidad ng polarized P3 crystal glass lenses.
600 piraso lamang ng ganitong uri ng salamin ang ipinroduce sa buong mundo na nagpadagdag sa pambihirang halaga nito bilang isang koleksyon. Ang opisyal na presyo ng produktong ito ay nagkakahalaga ng $3,200 na Estados Unidos. Sa kasalukuyang halaga ng salaping Pilipino, ang salamin na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 180,000 pesos. Sa kasalukuyang kalagayan ng pandaigdigang merkado, ang tatak ay nananatiling isa sa mga pinakaprominenteng pinuno sa industriya ng eyewear sa ilalim ng pamamahala ng EssilorLuxottica. Ang kumpanya ay matagumpay na lumipat mula sa pagiging tradisyonal na gumagawa ng salamin patungo sa pagiging isang pinagsamang tech at fashion brand. Ang kanilang kasalukuyang estratehiya ay nakafocus sa pagpapalawak ng linya ng mga smart glasses sa pamamagitan ng patuloy na kolaborasyon sa Meta. Ang mga produktong ito na may kakayahang kumuha ng video, magpatugtog ng musika at gumamit ng boses sa utos ay nagpapakita ng malakas na benta lalo na sa mga kabataan at mga mahilig sa makabagong teknolohiya. Bukod sa teknolohiya, pinapanatili rin ang tatak ang lakas nito sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga makabagong koleksyon tulad ng Ray-Ban Reverse na nagtatampok ng mga baligtad na lente na kauna-unahan sa industriya. Ang malawak na distribusyon nito sa mga pisikal na tindahan at mga online platform ay nagbibigay daan upang mapanatili ang mataas na kita at dominasyon sa kabila ng mga lumilitaw na issues sa pribasidad at kompetisyon mula sa mga bagong independent na tatak ng salamin. Ang pagunlad ng negosyo ng Ray-Ban mula noon ay nagpapakita ng kahalagahan ng pakikibagay sa pangailangan ng bawat henerasyon. Mula sa isang kagamitang militar na idinisenyo para sa kaligtasan ng mga piloto, naging isa itong ganap na accessory ng moda na pinili ng mga sikat na personalidad sa sining at politika. Ang pagbili ng Luxottica ay nagbigay ng bagong direksyon sa pamamahagi at pagpepresyo ng produkto. Ang hakbang na ito ang nag-angat sa tatak mula sa pagiging murang salamin na ibinebenta sa mga convenience store patungo sa pagiging isang marangyang produkto na makikita sa mga high-end na boutique. Ang transformasyong ito ay nagpatuloy na ang halaga ng isang produkto ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na gamit nito kundi sa prestihiyo at kasaysayan na dala ng pangalan nito sa lipunan. Maging ang pagtatatag ng mga pamantayan ng kalidad ng lente ng Bausch at Lomb ay nag-iwan ng permanenteng marka sa modernong pamamaraan ng pangangalaga sa mata. Ang paglikha ng mga lenteng tulad ng G50 na nagbibigay na pagpaparami ng kulay habang pinoprotektahan ng mata ay naging pamantayan para sa iba pang mga kumpanya. Ang pagpasok ng tatak sa larangan ng wearable technology sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga kumpanya ng software ay nagbukas ng bagong kabanata na puno ng oportunidad at panganib. Ang mga isyu sa pribasidad na lumitaw sa mga korte ng Estados Unidos at Europa hinggil sa pagsubaybay sa data at nagsisilbing paalala na ang inobasyon ay may kalakip na responsibilidad. Ang mga legal na hamong ito ay nagpilit sa korporasyon na ayusin ang kanilang mga patakaran upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Sa kabila ng mga kontrobersiyang ito, ang kakayahan ng tatak na mapanatili ang interes ng merkado sa pamamagitan ng mga sikat na kampanya tulad ng Never Hide ay nagpapakita ng kanilang epektibong komunikasyon sa mga mamimili. Ang pamumuhunan sa mga lisensya at pakikipagtulungan sa mga sikat na designer ay patuloy na nagpapalawak sa kanilang sakop sa merkado sa iba't ibang bansa. Ang kabuuang paglalakbay ng Ray-Ban mula sa Rochester, New York patungong Milan, Italia ay isang malinaw na halimbawa ng matagumpay na globalisasyon at pamamahala ng tatak. Ang kwento ng paglikha nito na nagsimula sa isang simpleng pangailangan ng mga piloto ay nagbunga ng isang imperyo na nagdidikta sa takbo ng kultura at moda ng modernong lipunan. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng kanilang mga klasikong pamana tulad ng aviator at ang pagtanggap sa mga makabagong teknolohiyang tulad ng smart glasses, tinitiyak ng kumpanya na ang kanilang mga produkto ay mananatiling mahalaga sa hinaharap. Ang kasaysayan ng tatak ay patunay na ang isang mahusay na ideya na sinamahan ng kalidad, tamang marketing at estratehikong pamamahala ay maaaring lumikha ng isang pangmatagalang pamana na higit sa paglipas ng panahon.